So naghugas kayo ng kamay para hindi kayo magmukhang traidor, which is traidor naman talaga kayo. Kaya nga ang tanong ko dito ano kayang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte? Utang? Atraso? Tax? Evasion? Ano ang kapalit? Security pagka napatal? What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Sir Banat Bay. Kaugnay sa balak di umanong ipa-ICC ni FPRRD itong mga nauupo ngayon. Naku naman po. Na bago tayo dumako sa video mga kababayan, winika nga ni Senator Bato na feel betrayed ito, no? Matapos di mapigilan ang gobyerno na papasukin itong mga taga-ICC hinggil sa paglaban sa droga campaign ni FPRRD. Feeling betray umano ang pakiramdam ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ipahayag ng pamahalaan na hindi nito pipigilan ang International Criminal Courts na mag-imbestiga sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matatanda ang kamakailan lamang mga kababayan, inanunsyo ni Solicitor General Guevara na hindi pipigilan di umano ng ICC sa pag-interview sa mga suspect ng campaign ng Administrasyong Duterte. Bakit tila'y iniipit ngayon, ang mga Duterte sa administrasyon ni Marcos? Na natatakot bang malamangan ang mga ito? Lalo na't palapit na ang senatorial election? At kung dumating man ang presidential election, alam ba nila na malaking banta ang mga Duterte dito sa mga pulahan? Naku naman po. Tinuturing na suspect din itong si Senator Bato at 4 pang ibang PNP officers kasama si FPRRD sa kontralaban droga noong si Tatay Digong ang nauupo. Tila'y magwawala ang taong bayan pag nagkataon na hahamakin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sapagkat alam nila na naglingkod lamang ng tama itong mama at hindi pinabayaan na maging adik ang mga anak at hindi masira ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. I can confirm what Sojan Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Gets nyo? Meron na pala talaga. So yung mga bali-balita na aarestuin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay totoo. Di ba yung nagbalita kay Boss Dada na Monday or Tuesday aarestuin? Malamang, nauudlot lang. Kasi feeling ko, nakaready na sila. Nakita naman natin, may mga foreigner na sa Davao. 'Di ba? Hindi, sabi nga ng yung mga contact natin, mismong sa harapan ng KOJC, may subdivision doon. Marami na mga foreigner doon. Nakita din sa airport yung mga yan, may mga daladala ng ang dami na ho doon. Ibig sabihin, naka-ready lang sila. Tinatimingan lang nila. So every time na merong lumalabas na ingay na aarestuin si Pangulong Duterte, medyo pumepreno sila. Sandali. Nakapag-ready sila. Lumabas yung balita. So malamang ganun na nangyari kung bakit hindi natuloy yung mga attempted supposedly na aarestuhin. Di ba ho? So, eto na. Inamin na mismo. Inamin na ni Secretary Remulla na matagal na silang kinakausap ng ICC. So, isang kasinungalingan pala paulit-ulit yung sinasabi ni Marcos. Di ba lagi niya sinasabing walang jurisdiction. Tapos lagi niya sinasabi, we will not coordinate, we will not cooperate, blah, blah, blah. All along, it was a lie. You know why? Ito na sinabi na ni Remulla na, uy, matagal nang nakikipag-usap sa amin. Kaya lang, we kept it confidential kasi yun ang request ng ICC. Ayun, ulitin natin yung part na yan, ha? Ito. Grabe naman yan, Bongbong Marcos. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka lang along the way at pa-play safe ka lang dahil ayaw mong mapunterya ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Pasok. Sojan Guevara said that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Grabe. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan.
Pero hindi pinangalanan ni Rimulya kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC. Nakakapagtaka talaga, no? Hindi ko alam kung bakit nakakakuha ng kopya si Trillanes. Ito ba ay chismis? Kasi una-una, hindi ma-deny. Although hindi ma-confirm, pero hindi dinideny na hindi totoo yan, hindi totoo yan. Walang ganung denial lang DOJ. 'Di ba? Hindi lang nila kino-confirm. So, ibig sabihin po nun, may konting katotohanan. Kaya lang bakit to nakakalabas yung mga ganyang dokumento? So, talaga hong tinutulak na ho nila ito. Di ba? Na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Rimulya, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprobahan ang kahilingan. Hindi na part ng ICC, so ibig sabihin nun, hindi sila makikipag-cooperate, pero papayagan. Preferably face-to-face interviews ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just know such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw rin ni Secretary Rimulya na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Anya, Nagets ninyo? Naguhugas kamay sila ngayon. Sinasabi nila, hindi kami makikipag-cooperate para mapanindigan nila yung sinasabi nila dati na we are no longer part of the ICC, we will not cooperate. Yun kasi sinasabi nila eh. Pero, hindi rin nila pipigilan yung Interpol. Pag pumasok ang Interpol, ano po ba Interpol? Police din, international police. So, hahayaan mo yun? That's illegal. Why would you allow na magkaroon ng arrest warrant ang Interpol na hindi naman tayo parte na noong ICC? Ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim nila, wala silang authority and yet hahayaan mo na anuhin ng Interpol? So naghugas kayo ng kamay para hindi kayo magmukhang traidor, which is traidor naman talaga kayo. Gago! Yun ang totoo, pero ayaw nyo lang aminin, mga traidor kayo, tapos pagagalawin ninyo ang Interpol. By allowing them na gumalaw, ibig sabihin, pinayagan nyo. Diba? Kasi hindi naman Grabe no mga kababayan, naghugas kamay itong sina Boeing, BBM at mga pulahan no. Kapag may nangyaring masama dito kay PRRD, panigurado, malaking gulo ang magaganap sa harap ng Malacanang. Kayo ba mga kababayan, kung aking tatanungin, payag ba kayo na usigin ng basta-basta itong si Tatay Digong ng mga pulahan na gagamitin ang mga ICC para madiin sa kasong wala namang kabuluhan? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. galaw dapat yan. We have our own authority na to secure every Filipinos. Especially pag kami illegal order. The warrant from ICC is an illegal order because we are not part of ICC. Illegal yun. Pwede ba akong pumunta sa Amerika, sabihin ko, I have a warrant kay Biden. Who the di ba? Yun na kagad sasabihin sa'yo, who the hell are you? Wala, basta I have a warrant. I think Biden is no longer capable to be the president of America. I will arrest him. Pabababain ko siya. Ang tanong, sino ka? Anong authority mo sa presidente namin? Kasi nga, wala nang authority. Wala naman ako authority sa kanila. Ganon din po yun. Ang ICC, we are not part of the ICC. They do not have any authority sa atin. Sa bawat Pilipino. Lalong-lalo na yung dating presidente. Tama, mali. Ano ibig sabihin nito? Bakit ganun? Alam na natin. May exchange gift, ganun yun. Alam niyo exchange gift sa school, ganun. May exchange gift na magaganap dito. Ano kaya ang kapalit? Hindi kasi, alam mo yun, naalala ko tuloy di ba? Naalala ko tuloy yung, alam niyo, panoorin yung paulit-ulit yung
yung kay General Luna, panoorin yung paulit-ulit. Kasi nauulit lang. Naalala nyo na kung sino ang pinalalabas nilang pumatay kay General Luna? Mga Pilipino din, di ba? May kapalit eh. Tandaan ninyo, may kapalit yun para manatili yung ating presidente at that time. May kapalit. Oh. Ibigay niyo yung ulo ni General Luna sa amin, may kapalit. Kaya nga ang tanong ko dito ano kayang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte? Utang? Atraso? Tax evasion? Ano ang kapalit? Security pagka napatalsik? Ano ang kapalit? Yun ang tanongin natin, di ba?